Shalom, mabuhay, kumusta po kayo mga kababayan? Ngayon ay magpapatuloy na po tayo sa naudlot natin na serye na The World of Elohim. Tamang-tama sa current events ang mga new videos natin dahil may kinalaman ito sa gyera o digmaan. Pero bago natin talakayin ang tungkol sa gyera ay kilalanin muna natin kung sino talaga ang kalaban. Mag-review po muna tayo sa mga huling videos kung saan natigil ang World of Elohim series natin, lalo na at medyo natagalan bago ito nasundan. Sa Part 9, ay natalakay natin ang Elohim ng umiiral na sanlibutan, mula noon hanggang ngayon sa kasalukuyan. Sa Part 10 naman ay natalakay natin ang kaaway ng Elohim na dragon na tinatawag na Satan o Devil. Kung babalikan sa Part 9 ay natalakay natin ang tumukso sa Messiah, kung saan ang tumukso sa Messiah ay may kapamahalaan sa buong lupa. Nag-iwan ito ng malaking katanungan kung sino ang binigyan ng ganoong kapamahalaan ayon sa Biblia. Nasagot na po yan sa nakaraang video na The Prime Suspect sa serye ng Edenics. Ang ruler ng sanlibutang ito ay babae, ito ay ang female Adam, dahil sa unang mag-asawang Adam ibinigay ang kapamahalaan sa lupa, hanggang sa masolo ng babae na Adam. Ang susunod naman na tanong ay bakit ang English pronoun na he ang ginamit at hindi ang she kung ito ay babae. Kaunting knowledge lang po sa linguistics ang kailangan para sagutin yan. Sa English lang naman po mababasa ang pronoun na he, pero wala po yan sa Greek texts at kahit sa Tagalog. Ang isinalin na he sa English ay ang Greek word na ikinos, na pwede rin isalin na that one, he, she, it, kaya hindi ito limitado sa lalaki. Ang isinalin na him ay ang Greek word na auto, mula sa autos na pwede rin isalin na he, she, it, they, them, himself, herself, itself, themselves, same. Hindi rin ito limitado sa masculine form. Sa katunayan ay ang last Greek word sa verse na ito ay pareho lang ng isinalin na him, pero it ang ginamit sa English translation at hindi him o he. Ang iba pang pronoun, he, sa verse na ito ay wala naman gender sa Greek, kundi isiningit lang sila sa English upang maging grammatically sounds correct sa English readers. Pero hindi pinag-uusapan dito ang gender, kaya ang tinutukoy sa verse na ito ay maaaring babae pa din. Pag-usapan naman natin ang father figure na ginamit. Kung babae ang tempter ay bakit naman sa verse na ito ay father o ama ang ginamit, bakit hindi mother o ina? Sa Greek, ang isinali na father ay ang Greek words na patros at pater. Ang salitang ugat ay pater, hindi ito limitado sa father na kahulugan. Pwede itong heavenly father, ancestor, elder, senior, parents, begetter, originator, progenitor, kaya metaphorically, ay pwede itong gamitin sa ibang bagay at kahulugan. Kahit walang kinalaman ang gender, kung babae o lalaki man, isang halimbawa na mismo ang verse na ito kung saan ang tinutukoy dito bilang ama ng kasinungalingan, hindi literal na ibig sabihin na ipinanganak niya ang kasinungalingan kundi siya ang una o pasimuno nito, kaya kahit sino ay pwede tawagin na father ng kung anuman kapag siya ang founder nito. Sa Book of Enoch naman ay pinangalanan ng tempter of the Garden of Eden na ang angel na si Gadriel. Maaaring totoo ito at isa sa mga pangalan niya. Pero huwag natin kalimutan din na less ang credibility ng Book of Enoch, dahil naisulat ito sa panahon ng Greek influence, at sa panahon na kung ano-ano nang lumilitaw na paniniwala, katuruan, at kasulatan mula sa mga Grecianized Jews pero hindi nakapasa sa canon. Ang isa pang description ng tempter ay bilang isang cherub, hindi naman imposible yan dahil mga shining beings ang mga cherubim. At ang mga cherubim ay pwedeng magkatawang tao o maging tao, kadalasan, isa sa mga parusa sa kanila ay ang maging tao, kaya hindi imposible na ang mga cherubim ay maging tao. Dapat ninyong maunawaan na ang cherubim ay maaaring mag-anyong tao, kaya ang seraphim ay ganoon din. Balikan naman natin ang Part 10, natalakay natin kung sino ang Satan at kung sino ang Devil.
ang pinagtuunan natin ng pansin, ay ang talata sa Revelation chapter 12, verse 9, na nagsasabi na ang tinatawag daw na devil at Satan, ay ang great dragon. Kaya ang naging katanungan ay kung ano ang dragon. Naipaliwanag na po natin sa nasabing video kung ano ang dragon na sinasabi sa Bible. Panoorin nyo na lang po kung hindi pa ninyo napanood. Kaya natin binalikan yan dahil tatalakayin natin sa video na ito ang dahilan kung bakit ito ang ginagamit na larawan sa mga prophecy at kung ano ang kahulugan nito. Naipaliwanag na rin po natin na sa video na the prime suspect na ang dragon ay isang sagisag lamang o simbolo ng kapangyarihan na taglay ng sanlibutan na ito sa kasalukuyan. Hindi po flesh and blood ang ating kalaban. Hindi ito ang dragon na inaakala natin. At lalo naman na hindi ito ang Satan at devil na akala ng karamihan. Ang pinakamalapit na match ng dragon sa mga living beings sa Bible ay ang seraphim. Sila ang mga pinakamaraming pakpak sa lahat na may anyong ahas, makinang, nagliliwanag, at naglalagablab na apoy. Sila ang pinakamataas sa lahat ng nakapaligid sa trono ng Elohim sa kalangitan. Sila ang pinakamalapit sa trono ng Elohim. Kaya sila ang sagisag ng kapangyarihan at kapamahalaan. Gaya ng natalakay na natin sa nasabing video, ay 3 uri ang dragon sa Bible. Una, ang mga seraphim, pangalawa, ang mga halimaw, gaya ng Leviathan, na napagkamalan na dragon ng mga modern translators at readers. Pangatlo, ang Great Dragon, na mapulang dragon na may 7 ulo, ito ay hindi totoong living being na nag-e-exist, ito ay simbolo lamang, at meron itong kahulugan, yan ang ating pag-aaralan. Sa nakaraan nating pagtalakay ay ipinakita natin ang mga ranks ng pinuno na itinalaga sa bawat bansa. May Sar Harishonam o Chief Prince at may Sarimo Sar na ang ibig sabihin ay Prince. Isang halimbawa ng Chief Prince ay si Mikael, na nakilala bilang Archangel Michael. May 7 Chief Princes sa kaharian ng Elohim, at ang bawat isa ay may tigsa 10 prinsepe ng bawat bansa. Sa kabuuan ay 70 princes at 70 nations. Pinatunayan ito ng archaeology, gaya ng mga natuklasan sa Ugaritic texts, kung saan ang pinakamataas na El ay may 70 sons, isa na rito si El Shaddai, nandyan din sina Baal, Shahar, at iba pa. Panoorin po ninyo ng buo mula umpisa ang World of Elohim series natin upang mas maunawaan ninyo yan ay makita ang whole picture, pero ito mismo ang imahe ng pamahalaan o gobyerno ng Elohim. Ang imahe na ito ang inilalarawan ng Great Red Dragon na may 7 ulo, na may 10 sungay at 7 korona. Kung pag-aaralan ay hindi lang ito 10 horns lamang kundi 70 horns sa kabuuan. Dahil ang kahulugan talaga nito ay 10 sungay bawat ulo. Kung tama ang akala ng iba na 10 sungay lang ito, ay bakit naman 10 samantalang 7 ang ulo? Gaya ng crowns, kaya 7 korona dahil 7 lang naman ang ulo na paglalagyan. Kaya mas tama na ang ibig sabihin talaga nito ay 7 heads with 10 horns each head. 7 ulo na may 10 sungay bawat isa. Ang kaharian sa lupa ay reflection ng kaharian sa langit. Ang kaharian ng Elohim ay may 7 pangunahing pinuno, na may tigsa 10 pinuno na ang bawat isa ay nakatalaga sa isang bansa. 70 nations lahat, gaya ng original nation sa Table of Nations ng Genesis chapter 10. Kung babalikan natin sa part 7 ng serye na ito, ay mapapatunayan natin ang katotohanan dito. Ayon sa Torah ay hinati ng Elohim ang mga bansa ayon sa bilang ng mga anak niya. Mas pinatunayan pa yan sa ilang bahagi ng Torah. Sa Genesis 10, ay mababasa ang tungkol sa Table of Nations, kung saan ay makikita na ang mga bansa ay nahati sa panahon ni Peleg, at kung bibilingan ay si Peleg ang pang-70. Kaya malinaw na ang original nation sa ilalim ng kaharian ng Elohim ay 70 nations at ang mga sungay ay sagisag ng mga bansang ito. Ito ang larawan ng dragon na may 7 ulo na may korona bawat isa at tigsa 10 sungay, 70 sungay lahat sa kabuuan. Ito ang 70 nations, at ang namamahala nito ay ang Diyos ng mundong ito, ang babae na Adam na nagmula pa sa pasimula. Siya ang tunay na kalaban, siya ang kaaway ng Elohim, na dumadaya sa sangkatauhan, mula noon hanggang ngayon. Ang lahat ng ito ay nauunawaan ng mga sinaunang tao ng bawat bansa. Yan ay pinapatunayan ng archaeology.
Ang tanong ay paanong napunta sa babae na Adam ang kapamahalaan sa buong lupa? Naipaliwanag na po natin yan sa nakaraang video, sa part 6 ng Edenics. Ang babaeng ito ang nasa likod ng lahat ng ito. Ang isa pang katanungan ay, sa paanong paraan ito na solo ng babae na Adam, ano ang kanyang pamamaraan, at paano ito babawiin sa kanya ng Messiah? Ang paraan ng babae na Adam ay pagpatay, siya ang pangunahin nito, sa kanya nagmula ang mga patayan at digmaan, at doon din siya magwawakas. Paki-subscribe upang maging updated kayo lalo na sa mga darating pa na mga videos at announcements. Kung inyo pong mamarapatin, ay bukod po sa pag-subscribe, ay paki-like po ang aming video kung inyong nagustuhan, at paki-suyo na rin po na e-share at huwag kalimutan na pindutin ang notification bell. Kung kayo po ay may katanungan po na, at anumang concern ay paki-comment po sa ibaba.